Matapos ang ilang araw na pag-uulan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at Luzon, gutom naman ang pinoproblema ngayon ng mga biktima ng kalamidad. At pasintabi po dahil magugulat po kayo sa diskarte ng ilan para lang makakain. Saksi si Marisol Abduraman. Sa gitna ng patuloy pa ring pagbaha sa maraming lugar, pagkatrap ng marami sa kanilang mga bahay at pagkasira ng maraming ari-arian, pangunahing problema ng marami ang makukunan ng pagkain. Ang desperasyon ng maraming nagugutom, nasaksihan ko sa Muntinlupa na mag-agawan sa relief goods ang ilang residente. Kailangan po namin ang tulong nyo. Kung pwede po, bigyan nyo naman po kami. May gamot naman po. Paano po namin mainom yung gamot? Wala akong laman ang mga tiyan namin. Simula ng malalasang habagat, ilang araw na ang nakalilipas, ganito na raw ang sitwasyon dito sa Multiland sa Barangay Putatan sa Muntinlupa. Maraming mga residente ang stranded kaya ang mga taga-barangay nagbahay-bahay na para mamigay ng mga pagkain. Ganito rin ang daing ng maraming nakausap ng mga kapwa ko reporter sa mga napupuntahan nilang lugar. Sabi ko, papakain kami dito ngayon, hindi na po tuloy. Pedaptive po ako. Hindi pwede yan. Dahil ngayon ko natasubok, itong nakuha ngayon, marami rin ibang hindi nabigyan ng stab. Marami. Disaster ang Salcedo. Sa Tansa, Cavite, sa rumaragas ang tubig na nawasak na Tres Cruces Dam, sumuong ang ilang residente. Hindi alintana ang panganib, makahuli lang ng makakaing isda. Dito lang din naman kami sa mababaw. Mababaw lang naman doon sa baba. Sa Asingan, Pangasinan, armado pang naghanap ng pagkain ng mga kabataang ito na ang target, mga dagang bukid. Yan ay sa kabila ng panganib na kontaminado ng ihi ng daga ang mga palayan. Ayon sa Provincial Health Office at posibleng makuna ng leptospirosis. Kumukuha kami ng daga para pamatay peste sa mga palay. Kaya tulad ng ganito po, nakukuha po namin. Kaya yun lang po. Opo, nakain po to. Parang adobong manok din. Sa Malolos, Bulacan, abalang nagbungkal ng lupa ang ilan para maghanap ng bulate. Pero hindi para kainin, kundi para gawing pain sa pamimingwit ng isda. Mas madali naman ang diskarte sa kalsadang ito. Naglatag lang ng lambat ang ilan at ilang minuto pa, may huli na silang bangus at tilapiyang pang-ulam. May isda ring ang tubig mula sa dagat na umabot sa National Road ng Orani, Bataan na pinanghuhuli ng ilan. Sa Masantol, Pampanga, hindi lang galing sa mga umapaw na palaisdaan kumukuha ng pagkain na ang ilan. Itong nahuling sawa, pwede rin daw lamang tiyan. Kung namatay na, kakainin na lang. Baka adobo nila, sir. Adobong tuyo. Bukod sa pagkain, problema rin sa ilang lugar ang tubig na maiinom. Sa Noveleta, Cavite, mahaba ang pila sa isang water refilling station. Sa gitna ng mga kakulangan na patuloy ng tinutugunan ng gobyerno, kabilang na ang handang tumulong. Tulad ng mga tumatawag sa telethon ng GMA Kapuso Foundation at ang estudyanteng ito ng Bataan Peninsula State University. Ang Amerika naman, nagpaabot ng katumbas ng mahigit 12 milyong piso para sa emergency non-food assistance at dagdag na katumbas ng mahigit 20 milyong piso para sa warehousing at logistics support. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.